Magandang hapon sa lahat. Ako si Maris P. Rosales mula sa BEAD 3. Dahil sa pandemya, hindi na natin kailangan makipagkita at batiin ang mga bata ng pisikal para sa layuning ibahagi ang ating kaalaman sa kanila sa pamamagitan ng pagtuturo. Ngunit, sa kabila ng mga pangyayari, ang hinaharap na guro ay naghahanap pa rin ng anumang paraan upang ipakita ang kakayahan sa pagtuturo. Paraan na kung saan ipinakita o ipinapakita ang pagmamahal sa edukasyon para sa mga mag-aaral. Muli, sa bidyong ito, magkakaroon ako ng masusing banghay aralin sa Araling Panlipunan 4. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na: una, natatalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Pangalawa, nakikilala ang isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang sibilisadong lipunan. Susunod, nasasabi ang saklaw o sakop ng bawat antas ng pamahalaan. At ang panghuli, papahalagahan ang kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Magandang hapon mga bata! Ngayon ay tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So ngayon, lahat ay magsiupo. Kumusta ang inyong araw? Okay lang po. Mabuti naman. Wala bang absent kayo sa inyo? Lahat ba ay narito? Okay, very good. At ngayon mga bata, ako ay may ipapakita ng mga litrato sa inyo. Ito. So, kilala nyo ba ang taong ito? Si Bongbong Marcos. Okay, kilalang kilala si Bongbong Marcos o ang buong pangalan niya ay si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tama. At alam nyo ba kung anong tungkulin niya sa ating bansang Pilipinas? Ano ang tungkulin ni Bongbong Marcos sa ating... Okay, siya ang presidente ng ating bansa. Alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Ayan. Alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Ito ay ang Malacanang ng Pilipinas. Okay, tama. Ito ay ang Malacanang ng Pilipinas. Saan ito matatagpuan? Manila. Okay, sa Manila. Ito ay natatagpuan sa Manila, kung saan napabilang sa Luzon. Sino-sino ang mga taong makikita natin dito? Mga presidente. Okay, tama. Isa na sa makikita natin dito sa larawan o sa lugar ng Malacanang, Pilipinas ay ang Pangulo. At ang iba pa niyang mga kasapi o opisyales ng pamahalaang Pilipinas. At ngayon, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. May babasahin ako na isang pangungusap at kung sa tingin nyo ay ang sagot nyo ay oo at maaari ring hindi, ay kailangan nyo itong panindigan. Kayo ba ay naniniwala or hindi na ang pamahalaan ay maihahalin tulad sa isang samahan o organisasyon? Sa inyong palagay o sa inyong sariling pag-intindi, ito ba ay oo o hindi? Sa'yo? Oo. Oo. Okay, tama. Base sa mga impormasyon o sariling pananaw na inyong naipahayag at nalaman, matapos ang maikling debate, masasabi ba ng lahat na ang pahayag ay tama? Sa anong paraan ito naging tama? Lahat ba ng makasapi o membro sa isang pamahalaan ay may tungkulin na dapat gampanan? Oo, mga bata, lahat ng sagot nyo ay tama. Ang balangkas ng pamahalaan katulad ng ibang organisasyon o samahan. Ang pamahalaan ay mayroon ring mga miyembro at may kanya-kanyang tungkulin. Kung ang mga samahan at organisasyon
ay may balangkas na sinusunod, ganun din ang pamahalaan. Ayon sa saligang batas, ang ating bansa ay may presidensyal na uri ng pamahalaan. Ito ay isang demokratiko at republikanong estado, kung saan nasa mga mamamayan ang kapangyarihan nito at nagmula sa kanila ang buong pamunuan ng pamahalaan. So ngayon mga bata, ano nga ba ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay Siyang naliliyo. okay, basahin lahat. Ang Okay. pamahalaan. Sabay-sabay. Ano ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay siyang namumuno sa mga tao sa isang bansa. Sila ang nangunguna at nagpapatupad ng mga batas Okay. upang maging matiwasay ang pamumuhay ng mga tao na nakatira dito. So ngayon, nalaman na natin kung ano ang ibig sabihin ng pamahalaan. Basahin naman natin kung ano ang mga tungkulin nito sa ating bansa. Una, Gumawa ng mga batas at ipatupad ang mga ito. Pangalawa, Magbigay ng mga benepisyo benepisyo pa sa mga nangingailangan tulad ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura, agrikultura, at iba pa. At ang katatlo ay tumulo sa mga nangangailangan. Okay. At meron pang ikaapat. sila ang ako may basa ang ginabi. Sige. Okay. At ang ikaapat, maaari bang basahin? Ginny? Sila ang tagapagpangalaga ng mga mamayang upang masigurado ang kaligtasan ng mga mamayan. Okay, tama. Ito mga binasa natin ay ang mga tungkulin ng pamahalaan. Okay, huwag kalimutan, mga bata, ang pamahalaan ay nahati sa dalawang antas. Ito ay ang pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan. Mga bata, ito ang dalawang antas ng pamahalaan. Ang ano nga ba ang dalawang antas ng pamahalaan? Ito ay ang Pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan. okay, tama. Ang pambansang pamahalaan ay may tatlong sangay o nahati ito sa tatlong sangay. Sangay na tagapagbatas, sangay na tagapagpaganap, sangay na tagapaghukom. Okay, ulitin natin. Ang pambansang pamahalaan ay may tatlong sangay. Ito ay ang lehislatibo, ehekutibo, hudikatura. Okay, tama. So, sa lehislatibo, dito napabilang ang Sangay, Senado, Kinatawan, kung Pangulo. saan sila ang gumagawa ng mga batas ng bansa. Ang lehislatibo, ehekutibo, hudikatura, nani sila yung mga laylain nga trabaho o rules sa ato ang government. So, pupunta tayo sa ehekutibo. Ang ehekutibo naman, o ang sangay na tagapagpaganap, dito napabilang ang Pangulo o ang Vice Presidente. At ang kanilang trabaho o tungkulin ay nagpapatupad ng batas. So, ang ehekutibo, sila ang ano nga ang trabaho o tungkulin ng ehekutibo? Sila ang nagpapatupad ng batas. okay, tama. Sila ang nagpapatupad ng batas. At ngayon, pupunta tayo sa hudikatura. So, ang hudikatura o sangay na tagapaghukom, dito napabilang ang Korte Suprema, mababang hukuman,
kung saan ang kanilang tungkulin ay ano? Nagbibigay kahulugan sa mga batas ng bansa. Okay, tama. Nagbibigay kahulugan sa mga batas ng bansa. Ating mas unawain, ang ehekutibo ay sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas at alituntunin na ginagawa ng lehislatibo. Kinabibilangan ng presidente ay, yun nga sa nasabi ko, vice presidente at mga miyembro ng gabinete na siyang binubuo ng mga taong pinili ng Pangulo para mamahala sa Departamento ng Pamahalaan. Ang presidente ay siya ring tumatayong chief executive. Ang Pangulo ay may kapangyarihan na mag-veto ng mga batas na inaprubahan ng lehislatura at siya rin ay may pardoning power na siyang nagbibigay kapangyarihan magbago o magpawalang bahala ng desisyon ng hudikatura. Ang lehislatibo naman ay isang asembleyang pangpamahalaan na may kapangyarihang magpatibay ng batas. Ito rin ay may eksklusibong kapangyarihang magtaas ng buwis at pagtibayin ang budget at ibang gastusin ng pamahalaan. Binubuo ng 24 na senador at hindi lalampas sa 250 na kongresista. Ang Kongreso ay binubuo ng 80% ng mga kinatawan ng mga distrito at 20% ng mga kinatawan ng nahahalal na party list. May kapangyarihan ang Kongreso na magpawalang bisa sa veto ng Pangulo at tanggihan ang mga piniling membro ng gabinete. May karapatan ang lehislatura na bawiin ang deklarasyon ng martial law at ang pagsuspende ng writ of habeas corpus. Pupunta tayo sa hudikatura o ang sangay na tagapaghukom. Ang hudikatura ang nangangalaga sa hustisya sa ngalan ng soberanya ng Estado. Hindi maaaring gumawa ng batas ang hudikatura, pero ito ay binigyan ng kapangyarihan maglapat ng batas. Ang Korte Suprema ay binubuo ng 14 na associate justices at isang chief justice. Ang hudikatura ay may karapatang magdeklara ng mga batas na pinapatupad ng lehislatibo bilang unconstitutional base sa pagkahulugan ng hudikatura sa konstitusyon. Siya ang may kapangyarihan, ang hudikatura, na magtukoy ng mga malalang kakulangan o kalabisan ng paggamit na kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatibo. So ngayon mga bata, mahalaga ba o nararapat ba na ang tungkuling o ang kapangyarihan ng tatlong sangay ay magkakapantay-pantay? Opo, ma'am. Tama, dapat lang nakikita natin na ang tatlong sangay ng pamahalaan ay magkakapantay-pantay. Ang tawag dito ay co-equal. Ipinapakita nito na hindi maaaring maimpluwensyahan o diktahan ng bawat sangay ang galaw ng mga desisyon o mga desisyon ng iba pang sangay, maliban na lang o maliban na lamang kung ito ay itinatakda ng batas. Nakikita rin natin na may kanya-kanyang gawain ang bawat sangay. Magkakapantay-pantay ang mga ito. Kaya, magkakapantay-pantay rin ang kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, ay mababantayan nila ang bawat isa ayon sa prinsipyo ng check and balance. Dahil dito ay maiwasan ang pang-aabuso ng ibang sangay dahil itinatama ito ng ibang sangay. At ang ikalawang antas ng pamahalaan ay ang lokal na pamahalaan. Ang pamahalaang lokal ayon sa itinadhana ng Batas Republika bilang 7160 ay binubuo ng lalawigan, lungsod, bayan, at barangay. So ito ang mga iyon. Kung saan makikita nyo sa lalawigan, ito ay binubuo ng gobernador at vice gobernador. Kung sa lungsod naman, bayan, ay pinamumunuan ng alkalde at vice-alkalde, at sa barangay ay ang kapitan at ang kagawad. Ang mga lalawigan ay sa ilalim ng pamumuno ng gobernador
katulong ang Vice Gobernador na inihalal ng mga tao at ilang opisyal na hinirang ng gobernador ayon sa itinatadhana ng serbisyo sibil. At ang ikalawa naman ay ang lungsod o bayan. Ang alkalde at vice-alkalde ang namumuno sa lungsod o bayan, katulong ang mga empleyado na hinirang ng alkalde. At dito naman tayo sa barangay. Okay, ang barangay ang pinakamaliit na politikal na unit ng pamahalaan. Ito ay nasa pamumuno ng kapitan ng barangay, katulong ng mga kagawad. Ayun na nga sa sinabi ko. Ang namumuno dito sa barangay ay ang kapitan at katulong ang mga kagawad. Ang sangguniang panlalawigan, sangguniang panglungsod, sangguniang pangbayan, at sangguniang pambarangay ay may mga sangay na lehislatibo sa lokal na antas ng pamahalaan. Gawain ng mga ito ang pagbuo ng mga ordinansa para sa nasasukupan. Karagdagang impormasyon mga bata, may iba't ibang mga batayan ng antas ng pamahalaan sa lalawigan, sa lungsod o bayan. Ngayon, ang buong klase ay hahatiin ko sa 2 pangkat at bawat grupo ay may iba't ibang gawain. So, unawain ang balangkas o istruktura sa pamahalaan ng bansang Pilipinas at ipaliwanag ang kaugnayan nito. So, ang pangkat-una, ating alamin ang 2 antas ng pamahalaan at saklaw o sakop nito. At ang gagawin nyo naman sa pangkat-2, ating alamin ang 3 sangay ng pamahalaan at mga napabilang na membro. Mga bata, Opo, ma'am. naintindihan na ba yung aking sinasabi o instruction? Oo. Aking nakikita o naramdaman mga bata na kayo ay may natutunan na tungkol sa pamahalaan o istruktura nito. At ngayon, inuutusan ko kayo mga bata, kumuha kayo ng papel at ballpen para sa ating pagsusulit. Para sa ating pagsusulit, basahin ang bawat instruksyon at gawing gabay sa inyong pagsagot. So sa pagsusulituan, basahin ng mabuti. Kay mani ang pagsusulituan. Kay ito ang pagsusulituan. Basahin ng mabuti ang mga pahayag sa bawat bilang at tukuyin kung anong organisasyon at kaninong tungkulin ito na pabilang ayon sa pamamahala ng bansa at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. At sa pagsusulit to, tukuyin kung sa aling sangay ng pamahalaan na bibilang ang mga sumusunod na kapangyarihan o tungkulin. Isulat sa patlang ang titik I kung ihikutibo. Isulat sa patlang ang titik I kung ihikutibo, L kung lehislatibo, titik H kung sa hudikatura naman. May mga katanungan ba mga bata? Wala na po, ma'am. Okay, so simulan na natin. Simulan na ninyo. Ang inyong takdang aralin, isulat ang pangalan ng mga kasalukuyang pinunong namumuno sa bansa batay sa 2 antas ng pamahalaan. Magpatulong sa inyong magulang o sino mang nakakaalam tungkol dito. Antas ng pamahalaan, pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan. So, napabilang dito ang gobernador, vice-gobernador, alkalde, vice-alkalde, kapitan, pangulo ng Pilipinas, senador, kinatawan ng inyong distrito sa kapulungan, at punong hukom. Okay po, ma'am. Ang mga mag-aaral ay hatiin sa 3 grupo. Inaasahan na bawat grupo ay mayroon na tig-iisang sangay at iwasan ang pagkakapareho. Sagutan ang tanong at matapos ibahagi ito sa buong klase sa kung sino man ang napiling representante sa bawat grupo sa loob lamang ng 1 minuto. Tanong: kung bibigyan kayo ng pagkakataon na mapabilang sa 3 sangay ng Pilipinas, saan nyo gusto maging parte at anong posisyon? Ipaliwanag kung bakit ito ang inyong napili at kaakibat na tungkulin sa pamahalaan. Muli, magandang hapon mga bata.
At maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli! Ano po, ma'am? Bye!